Isang mag-asawang senior citizen ang lumiham po sa Responde para ilapit ang kalagayan po ng kanilang anak na sumasailalim po ng dialysis. At dahil po may edad na, humingi na sila ng tulong at ang ating pong naging Responde, maging na mga sangay ng pamahalaan, panuurin po natin. Gagawin ng isang magulang ang lahat, lalo na kung para sa kapakanan ng kanyang anak na may sakit. Itong nagtulak kay Tatay Joel na sumulat sa ating programa para ilapit ang kondisyon ng kanyang anak. Batay sa kanyang liham na ipinadala sa Responde, nagkaroon umano ng sakit sa bato o kidney ang kanyang anak na si Jezebel at kinakailangang sumailalim siya sa dialysis kada linggo. Kwento pa niya, nahihirapan umano silang mag-asawa na maghanap ng pera para sa seryeng gamutan ng kanilang anak. At matapos naming mabasa ang kanilang liham, ay agad kaming bumisita sa kanilang tahanan sa bayan ng Taytay sa lalawigan ng Rizal upang alamin ang iba pang detalye sa kanilang pinagdaraanan. Dito sa maliit na bahay na ito namin nahanap ang pamilya ni Tatay Joel. Kwento pa niya, sumulat siya sa Responde dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak. Yung pinaka-sentro ng sulat ko po ay tungkol doon po sa anak kong dinadialysis. Sa kasalukuyan ay nahihirapan na po kaming kumuha ng mga pambabayad sa dialysis, maging yung panturok. Hanggang ngayon po ay 3 session siyang dinadialysis sa loob ng 1 linggo. Wala naman po akong isang matatag na trabaho. Kuminsan, ang trabaho ko lang po ay sa on-call, karpintero. Pag may nagtawag, saka po ako gagawa. Yung asawa ko naman ay wala din trabaho, sa bahay lang. Yung pang financial po na pambayad talaga po doon sa pagdadialysis, yun po ang isa sa pinakamalaking problema po namin dahil alam po namin na ang kanyang karamdaman ay naiiba po dahil panghabang buhay na po yun sa kanya dahil hindi na po gumagana yung dalawang kidney. Para lang mabuhay siya, dapat susuportahan po talaga ng pera, pambayad. Eh ako naman, napag-isip ko na yung anak ko, hanggat buhay ako, magawaan ako ng paraan na masuportahan pa. Sa loob ng 3 taong pagdadialysis niya, nakakapagsuporta pa kami. Eh, sa kasalukuyan ngayon, medyo talagang nahihirapan na kami. Hindi rin umano sapat ang kanyang kinikita para matustusan ang gamutan ng kanyang anak. 700 lang ang rate ngayon ng karpentero. Pag may tumawag, nakakagawa ko. Pag wala, dito lang sa bahay. Kaya nga po yung tiritindahan kong yan, naisip ko para karagdagan. Kwento naman ni Sheila, halos ikamatay na ng kanyang kapatid ang sakit na ito. Na-admit po kasi noong 2019 po. Pero na-trace po yung sakit niya 2018 po. Kailangan na po kasi niya mag-emergency dialysis. Itinakbo po namin siya sa Rizal Medical, sa Pineda, Pasig po. Wala pong nag-service sa amin ng ambulance noon. Napilitan kami mag-commute. Hirap na po pala siya noon. Kasi kailangan na po talaga niya ma-confine dahil hindi po kasi normal yung BP niya at mataas na din po yung creatinine. Inadmit na po namin siya, kasama ko po yung nanay ko. Na-trap po kami ng traffic noon eh. Nabali, po siya, namatay na po siya sa taxi. Bali, dead on arrival na po siya nung ibinabas sa emergency po. Nirevive po siya sa ER. Bukod po kasi sa komplikasyon niyang high blood, sa lifestyle po eh. Mahilig po siya sa maaalat noon. Tsaka bihira lang po magtubig. Mas madalas po yung mga juice. Siguro soft drinks, ganyan. Kaya yung diagnose niya po ng doktor, stage 5 na. Stage 5, kidney chronic disease po. Bali, 2 kidney na po yung sira sa kanya. At dahil sa sakit nito sa bato, hindi lang pinansyal ang kanilang problema, kundi maging ang iba pa nitong pangangailangan. Bukod po sa financial, mahirap po dahil marami na pong bawal. Lalong-lalo na po sa tubig. Kasi ang tubig po nila sa mga may kidney failure po, 1 litro lang sa isang araw. Kailangan po hindi lumampas dun. Kasama po yung mga sabaw na inuulam. Kasi once po kasi na lumampas ng 1 litro yon, kung hindi po lumobo yung tiyan nila, yung tubig mapupunta sa paa, tsaka sa mukha. Para po sila kasing salbabida pagka lumampas yung tubig, lumulobo po. Ang mahirap po nun dahil wala kami oxygen dito. Mahipilitan po kami itakbo siya ng ospital para mag-oxygen. Tapos kailangan po mahatakan siya kasi yung mga tubig kailangan pong mailabas. Pero pagka na-dialysis, sumalang po siya.
Tapos uwi niya dito, nawawala po yung mga parang pagmamanas niya. Dagdag pa ni Sheila, hindi rin umano maiiwasan na may nakakaligtaan silang dialysis session ng kapatid. Ang minsan po dahil sa financial, nag-i-skip. Nahirapan po dahil minsan 2 litro na yung pondo niya. Hinahapo po siya dito, nahirapan po siya huminga. Hirap po siyang matulog sa gabi kasi minsan yung kreya niya po ay 1,000 eh. Eh, normal kreya po natin, dapat yung 300 lang po, 200. Kasi yung injection po, importante yun sa kanya after ng dialysis. Pagka binili po namin yun sa sarili po namin, 1-2 po siya. Ngayon po, dahil nagtrabaho na po kasi ako, bali hindi po ako nakakalapit ng tuloy-tuloy sa PCSO. Nakakakuha po kasi ako ng 6 na injection dun sa PCSO, every 2 months po. Malaking tulong po yung kasi nga, kung bibilin po namin 1-2 kada isang injection. Ang quotation niya po sa isang buwan, 24,000 plus. Kasama po yung laboratory. Bukod po kasi dun sa treatment session, ang binabayaran po niya, mahirap po kasi dun yung machine po. Dialyzer machine po. 10 gamit lang po yun. Pagka naubos na niya ng 10 gamit, magbabayad po ulit. At para matustusan ang mga gastusin sa gamutan ni Jezebel, lumapit na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakaupo pa po si Vice Lenny po. Nakakalapit po ako dun eh. Yung guarantee letter na binibigyan niya po, 20,000. Puro injection po yun. Kinikredit po ng DOH sa isang ospital. Bali yung 20,000 po na yun, 12 pirasong injection po. Tapos kay BP Sara po, dahil nagpalit nga, medyo maliit na yung 10K na lang po yung guarantee letter niya. 6 na piraso na lang yung injection. Ngayon po nagsarado na po sila eh. Hindi na po sila nagme-medical assistance ngayon. Matagal na po eh, bago po pumasok ang 2024. Nung kasagsagan po ng pandemic, ang dami po mga party list nagbibigay ng GL. Kaya pwede pong lumapit. Ngayon po mahirap na po lumapit eh. Sa congressman po pala namin, dito sa Rizal, every 2 months po ako nakakalapit. Guarantee letter din po. 6 na pirasong injection po every 2 months. Kailangan naka-ready po yung mga requirements na updated kasi hindi po sila nagbibigay ng GL pagka expired po yung mga requirements. Sa DSWD naman po, financial po ang binibigay na tulong. Po kasi, fix po yung tulong nila sa dialysis, 10K po yun. Every 3 months po. Kaso lang po, pagka nakakasabay po yung crisis, nagsasarado po yung sa assistance nila eh. Nag-a-announce na lang po sila ulit pagka meron na po ulit. Mirrors po yun, 1,000 po yung every 2 months nila. Nakausap din namin si Jezebel at ramdam namin ang kanyang hirap dahil halos habulin na niya ang kanyang hininga kapag siya ay nagsasalita. Yung glomerulonephritis, parang yung cause niya, autoimmune siya. Tapos yung sa glomerulonephritis ko, yun po yung nag-cause ng high blood, hypertension. Kaya yung binibigay sa akin doktor pang control ng high blood, hindi na siya nakayanan kasi sobra-sobra na po. Bali yung blood ko kasi nagto-200 over 100. Ganun. Tapos yun po yung nakasira ng kidney. Ang hirap akong magsalita. Ganun. Nahirap ako huminga ng sa mga... May ubo po. Kapansin-pansin din ang tila bukol sa kanyang braso. Ayon sa kanila, ugat ito kung saan dumadaan ang gamot tuwing siya ay dinadialysis. Hindi na rin pinalampas na mag-ama na muling manawagan ng tulong para sa gamutan ni Jezebel. Ako po ay nananawagan sa mga kapwa ko po Pilipino na may puso pong handang tumulong dahil ang aking anak po sa kasalukuyan ay ang kanyang karamdaman po ay habang buhay na paggugugulan ng halaga ng salapi. Dahil siya po ay dinadialysis sa kasalukuyan, mahingi po sana po ng tulong po sa inyo na pangkas financial po doon sa dinadialysis. Kung may gusto pong tumulong sa amin na para sa kapatid ko, bibigay po kahit konting tulong para sa kapatid ko. Maraming salamat po. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad na naming ibinigay ang ating responde para sa kanila. Dahil bit-bit na namin ang ilang pagkain na makatutulong para kay Jezebel at sa kanyang pamilya. Tayo may dala kayo para sa inyo. Ito ang pagkain. Uy, papatong. Nag-abot din tayo sa kanila ng tulong pinansyal
na maaari nilang magamit sa gamutan ng pasyente. Pantulong sa dialysis ni ate. Thank you po. Di ba? Napakasakit sa isang magulang na makitang nahihirapan ang kanyang anak dahil sa sakit ito. Kaya sa kabila ng pagiging isang senior citizen, hindi ito inalintana ni Tatay Joel. Bagkus ay patuloy siyang nagsusumikap, matustusan lamang ang gastusin sa pagpapagamot ng kanyang anak. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.